Dalawang Islamic preacher ang patay sa pagsabog sa isa namang moske sa Zamboanga City. 3 araw lang yan matapos ang pambobomba sa Jolo Cathedral. Tila balik sa umpisa naman ang paghahanap ng mga otoridad sa mga suspect sa Jolo Blast dahil ang mga naunang tinukoy na persons of interest na nahulikam ay lumantad para igiit na inosente sila. Mula sa Jolo, saksi live si Emil Sumangit. Emil? Pia Igan, patuloy na iniimbestigahan ng mga kinaukulan kung may kaugnayan ang Jolo Cathedral twin blast at ang pagpapasabog sa isang moske sa Zamboanga City. Kahimbingan ng tulog ng mga nasa Maharlika Mosque sa barangay Talon-Talon, Zamboanga City nang pasabugan ito ng granada. Mga bandang alas 12:20 pag kanamon namin, asinig namin may yung pala na. Dalawang tablig o Islamic preacher mula Basilan na sina Haj sa Talbato at Rex Habil ang nasawi. 3 iba pa ang sugatan. Ayon sa Zamboanga City Police, may person of interest na sila sa pagsabog sa moske. Sabay paglilinaw na wala itong kaugnayan sa Jolo Blast nitong linggo. This case is isolated. Probably some sector or some yung mga peace spoilers are trying to put religious undertone dito sa pangyayari. Kinundina ng gobyerno ang pagsabog sa moske na nangyari sa gitna pa rin ng batas militar sa Mindanao at sa mas pinaigting na seguridad. Kasunod dyan ang kambal na pagsabog sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Jolo, Sulu nitong linggo. Tuloy ang pagtugis sa mga busayaf na tinukoy ni Pangulong Duterte na nasa likod ng pag-atake. Nag-clearing operations ang Marine Special Operations Group para matiyak na walang bandidong gumakalo sa mga islang malapit sa sentro ng Jolo. Wala naman kami nakita ng mga armado doon. At least nalaman namin na ang sitwasyon doon sa lugar na yun at nakausap na rin namin yung mga tao doon. Habang ang Philippine Air Force target ang nasa 300 Abu Sayyaf sa bahagi ng barangay Maligay, Tanun at Tugas. Pero inabort ang operation dahil sa kapal ng ulap. Kahapon lang, pinulbos ng militar ang pinagkukutaan ng mga Abu Sayyaf at sinalakay ang mga tirahan ni alias Kama sa barangay Lati sa Patigul. Pero wala roon si alias Kama at ang nadatan na lang militar ay isang lalaking kaanak daw ni Kama. Nanlaban daw ang kaanak kaya napaslang. Si alias Kama ang itinuturong isa sa 4 na lalaking nahulikam malapit sa Jolo Cathedral nang mangyari ang pagsabog. Ayon pa sa PNP at AFP, siya ang naka-blue-green jacket. Kasama daw siya ng isang sub-leader ng Abu Sayyaf at bahagi ng grupong Adyang-Adyang. Pero kanina, humarap sa Jolo Police ang 2 lalaking ito. Ang isa, naka-blue-green jacket pa gaya ng nakita sa CCTV. Kinilalang si Al-Shaber Arbi, grade 11 student, edad 18. Ang kasama niya, si Jerry Isnagil na isang teacher, ang nakita sa CCTV na inabutan ng cellphone. Itinanggi nilang miyembro sila ng Adyang-Adyang. Kakain lang daw sila sa restaurant noon. Iba kasi ma'am yung accusation nila is yung parang so kailangan talaga ma-clear namin yung names namin. Gusto po nilang sabihin na hindi po sila masamang tao. Ayon sa kapatid ni Al-Shaber, natakot ito nang makitang paulit-ulit sa mga balita ang video niya at ang pagkakaugnay sa pagsabog. Ang lalaking guro kasamang humarap ang kanyang principal. Parang maklaro lang namin na hindi talaga sila ang gumawa ng pagbomba. Nagkataon lang. Nagkataon lang na nandoon sila. Tapos silang naispatan ng CCTV. Ang sinamahan namin dito, yung teacher ko na involved sa mga kuwan na hindi naman yan totoo. Wala tayong holdings talaga sa kanila. We would istatabi muna natin sila. But they also voluntarily said that willing silang pumunta dito, willing silang isubject themselves to any investigation if ipatawag sila. 2 pang lalaki ang umarap din sa pulisya, nahagip din daw sila ng CCTV. Sabi ng Western Mindanao Command, bumili lang ng gamot ang 2 nang mangyari ang pagsabog. They didn't know each other, ma'am. So yung sa grab doon ng CCTV, ano lang yun, no? Nagkataon lang talaga sila, ma'am, na nandoon. Balik ngayon ang PNP sa paghahanap kung sino-sinong nasa likod ng magkasunod na pagsabog. Ang sabi kahapon ng Pangulo. So you're confirming, sir, that it is a case of suicide bombing by the ESG? Blowing them up. May ganyan ding intel report na natanggap si Defense Secretary Delfin Lorenzana, pero
sinisika pa rin daw itong kumpirmahin. Marami kasi body parts. It appears to be suicide bombing. How did the bomb got there in the first place? Siguro habang nag-rush up yung tao, sumabay na rin yung tao doon, naglagay siya ng bomb. Pero pumutok kagad. At ang mag-asawang umanay suicide bomber. Yemeni couple. Yemeni couple. Ano yung iniwan nila? Yung nasa loob o yung nasa labas sila? Where were they involved? In the Ayun, bombing both side. Kasi kung babae yun sa lalaki, yun na nga siguro. Kaya lang, these are all things that we have to validate. Pero posible pa rin anyang bahagi ng katawan ng biktimang nagsitakbuhan palabas ng simbahan ang mga natagpuan. I don't know how we are going to find out who he is by DNA, but maybe we can find out what nationality, o Pilipino ba o foreigners. Wala pa namang Pilipinong nag-suicide bombing eh. Hindi raw magiging ganong kabilis na makapagpalabas ng resulta ng pagsisiyasat ang PNP at AFP dahil sa dami ng mga bubulsiin sa Jolo Cathedral Twin Blast. Mula dito sa Jolo, Sulu, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.